Sinag ng buwan. Kamusta po Sir Clay at sa inyong mga tagapakinig sa channel na ito? Ako po si Alma at ito ang kwento ng hindi ko malilimutan. Nakatira kami ng aking pamilya sa isang tahimik na baryo kung saan ang aming tahanan ay malapit sa kagubatan. Sanay na kami sa katahimikan ng gabi, ngunit isang gabi, ang katahimikan na iyon ay napalitan ng isang bagay na mas matindi pa sa aking pinakamasamang bangungot. Noong gabi ng Agosto 2024, alas 11 na ng gabi, nang may narinig akong kaluskos sa labas ng aming bahay. Sa unay inakala ko na ito'y mga ligaw na hayop lamang, ngunit nang pakinggan kong mabuti, tila ba may mga yabag na lumalapit papalapit sa aming pintuan. Nagising ang aking asawa, si Mario, at sabay kaming sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita kaming hugis ng tao na nakatayo sa gitna ng aming bakuran. Ang kanyang anyo ay kakaiba, matangkad, payat, at ang kanyang balat ay maputla na parang pinaglihi sa malamig na bangkay. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking naramdaman. Ang mga mata ng nilalang ay nagliliyab sa dilim, ngunit wala itong itim na bahagi, puro puti lamang. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at ang mga daliri ay tila ba patalim na kayang humiwa ng laman. Nakatayo kami ni Mario sa likod ng pinto, hindi makagalaw sa takot. Alam naming hindi ito isang normal na tao. Alam naming may kakaibang nagaganap. Ang nilalang ay hindi gumagalaw, ngunit nararamdaman ko ang kanyang tingin na para bang pinagmamasdan niya kami mula sa loob ng aming kaluluwa. Biglang sumigaw ang aming anak na si Mia mula sa kanyang kwarto. "Mama! Papa! May tao sa bintana ko!" Ang kanyang sigaw na puno ng takot. Agad kaming tumakbo ni Mario papunta sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man kami makarating, isang malakas na tunog ng pagkalabog ang narinig namin. Pagdating namin sa kwarto ni Mia, nakita namin ang kanyang bintana na basag at ang malamig na hangin ay pumapasok. Agad naming hinanap si Mia, ngunit wala siya sa loob ng kwarto. Tanging mga piraso ng salamin at ang kanyang kumot na nakahandusay sa sahig ang naiwan. Sa labas ng bintana, nakita namin ang bakas ng mga paa ni Mia sa lupa. Agad kaming lumabas ng bahay upang hanapin siya. Ngunit sa bawat hakbang namin papunta sa kagubatan, mas lalo naming naririnig ang kanyang tinig, parang tinatawag kami mula sa malayo. "Mama, Papa, tulungan niyo ako!" Ang sigaw ni Mia, ngunit ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa iba't ibang direksyon, para bang sinasadya kaming iligaw ng nilalang. Sa gitna ng takot at kaba, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Akala ko'y si Mario iyon, ngunit nang lingunin ko, walang ibang tao sa likod ko. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking leeg at isang malalim na boses ang bumulong sa aking tainga. "Hindi mo na siya makikita." Tumingin ako kay Mario, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Pareho kaming tumakbo pabalik ng bahay, umaasang babalik si Mia. Ngunit ang gabi ay nagpatuloy sa kanyang nakakatakot na katahimikan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi namin natagpuan si Mia. Ang mga tao sa aming baryo ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa kagubatan, isang halimaw na nagnanakaw ng mga kaluluwa ng mga bata. Ngunit hindi ko iyon pinapaniwalaan hanggang sa mismong anak ko na ang nawala. Hanggang ngayon,
Tuwing sasapit ang gabi, naririnig ko pa rin ang tinig ni Mia. Tinatawag ako mula sa kagubatan. Ngunit alam kong hindi na iyon ang anak ko, kundi isang bagay na ginagamit ang kanyang tinig upang akitin kami papalapit. Wala na si Mia at alam ko na kailanman ay hindi na siya babalik. Mga tagapakinig, isang malamig at nakakatakot na karanasan ang ibinahagi sa atin ni Alma. Sa mga kabundukan ng Mindanao, hindi natin alam kung ano ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya't maging mapagmatyag at laging mag-ingat sa mga tunog na naririnig ninyo sa gabi. Manatiling ligtas at laging alalahanin, hindi lahat ng tunog sa gabi ay galing sa mundong kilala natin. Hanggang sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Sina ng buwan.